China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama. Because we're being ripped off at the Panama Canal like we're being ripped off everywhere else. Not for China or any other country to manage. You see what's going on there? Building the Panama Canal, like one of the great wonders of the world. But Panama, as you know, has violated the agreement, totally violated the agreement. Isang kontrobersyal na pahayag mula kay US President Donald Trump ang naging sentro ng mga usapan. Ayon sa kanya, hindi papayagan ng Amerika na mapunta sa kamay ng Communist China ang isang napakahalagang daanan ng kalakalan o ang Panama Canal. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa mga international trade routes at seguridad ng mundo? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Trump, "We gave it to Panama and now we're taking it back." Ang ibig niyang iparating ay hindi napapayagan ng US ang anumang pagbabanta sa kalayaan at seguridad ng kanal na ito. Kung kinakailangan, babawiin nila ito at muling magiging kontrolado ng Amerika ang isang napakahalagang daanan na ginagamit ng buong mundo. Bakit nga ba ito malaking issue? Mahigit 5% ng global trade ang dumadaan sa Panama Canal at mahalaga ito dahil nakakaapekto ito sa milyon-milyong mga kalakal na dumadaan mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kung mawala ang kontrol ng US sa kanal, magdudulot ito ng malaking abala sa international shipping routes at malaking epekto sa ekonomiya ng iba't ibang bansa. Ngunit may mas malalim pang dahilan kung bakit nadiin ang China sa isyong ito. Muling binuhay ng China ang mga plano nilang magtayo ng isang kanal sa Nicaragua na magiging direktang kalaban ng Panama Canal. Kung matutuloy ito, magkakaroon tayo ng isa pang ruta ng kalakalan na kontrolado ng Beijing na magiging isang malaking hamon para sa Amerika at iba pang mga bansa na umaasa sa Panama Canal. Noong unang panahon, ang US ang nagkaroon ng kontrol sa Panama Canal matapos nilang tulungan ang Panama na maging independent mula sa Colombia. Noong 1999, ibinalik ang kanal sa Panama, ngunit may mga kondisyon na maaring mag-intervene ang US kung ang seguridad ng kanal ay mapapalitan. At sa kasalukuyan, lumalabas na ang China ay handang mag-invest ng malaki sa Nicaragua upang ituloy ang kanilang proyekto. Ang proyekto ay tinatayang magbibigay ng mas murang daanan kaysa sa Panama Canal gamit ang natural na ruta ng Lake Solotlan. Ngunit ano ang magiging epekto nito sa mga tradisyonal na global trade routes? Pwede kaya itong magdulot ng geopolitical tensions sa pagitan ng China at Estados Unidos? Kung magtagumpay ang proyekto, paano ito makakaapekto sa kalakalan at seguridad ng mga bansa? Simula pa noong isang buwan, nagbigay na ang US ng final warning sa China at Russia. Ito na ang pagkakataon ng Amerika na magsalita at magpatuloy sa kanilang laban para sa kanilang kapayapaan. Mismong ang mga kinatawan ng Russia sa United Nations ay nagsabi na hindi pa maaari ang ceasefire dahil sa mabilis na pag-usad nila sa labanang tinatahak nila. Ngunit nang dumating ang ultimatum mula sa Amerika, biglang nagbago ang tono ng Russia. Gaya ng sinabi ng Secretary of State na si Marco Rubio, "We didn't start this war. We're just trying to help end it." Pero kung hindi magbibigay ng malinaw na kasagutan ng Russia sa loob ng ilang araw, handa nang umatras ang US sa peace process. Mukhang nagiging malinaw na ang mensahe ng US sa mga bansang ito ay, kung hindi kayo makikipagtulungan, kami na lang ang maghahanap ng ibang paraan. Ngunit hindi lang si Rubio ang nagsalita. Si Pangulong Trump mismo ay nagbigay ng malupit na pahayag. "Every week, 2,500 young people are dying in this war," anya. Kaya't kung may isa sa dalawang panig na ayaw makipag-ayos, tinawag niyang mga fools ang mga ito. Ang pahayag na ito ay may matinding epekto sa ating pananaw sa mga nangyayari. Sabi ni Trump, "If one of them is making it harder to reach an agreement, we take a pass." Ipinakita ng pahayag na ito ang diretsahang posisyon ng US na hindi nila tatanggapin ang mga gawain ng mga bansa na nagpapahirap sa proseso ng kapayapaan. Tinutok pa ni Trump na siya rin ang unang naglatag ng 30-day unconditional ceasefire proposal. Ano man ang maging desisyon ng Russia, ang layunin ay ipagpatuloy ang usapan at magkaroon ng kapayapaan. Ngunit hindi ito naging madali. Habang ang Ukraine ay nagbigay ng kanilang sagot na walang hinihinging kapalit, ang Russia ay nagtakda ng 200 na kondisyon bago pa magsimula ang pag-uusap.
Ang tanong ngayon ay, kung hindi sila magtutulungan, paano magiging matagumpay ang mga peace talks? Si President Zelensky ng Ukraine mismo ay nagbigay ng kanyang pahayag ukol dito, sinabing, "This is all just Russians' cup. They want headlines, not peace." Ayon kay Zelensky, ang mga Russian ay hindi interesado sa tunay na kapayapaan, kundi sa mga pahayag na makakakuha ng atensyon. Nagpatuloy pa ang tensyon dahil agad na pinagsama ni Zelensky ang pahayag na may mga opensiba pa rin mula sa Russia kahit matapos ang kanilang ceasefire offer. Sinabi niyang, "Hostilities continue, Russian drones are still active," at binanggit na wala silang tiwala sa mga pahayag mula sa Moscow. Maging ang mga civilian buildings ay naging target ng mga Russian forces, kaya't nagpatuloy ang kanilang mga galaw na nagsisilbing dahilan ng patuloy na pag-init ng tensyon sa rehiyon. Ang layunin ng Finland ay hindi lamang palakasin ang kanilang defense sector, kundi maging mas matatag sa harap ng banta mula sa labas. Pero ang tunay na estratehikong hakbang ay ang pagsali sa NATO. Dati ay nanatiling neutral ang bansa, ngunit nang lumampas si Putin sa hangganan, tila nagbago ang lahat. Mismong dating Prime Minister ng Finland ang nagsabing tapos na ang panahon ng pagiging neutral kaya seryoso na ang laban. Mayroon silang 21,000 conscripts bawat taon, 900,000 reservists, at kayang magmobilisa ng hanggang 280,000 na mga sundalo kung kinakailangan. Sa defense spending pa lang, umaabot na ito sa 2.3% ng GDP, na lagpas sa itinakdang target ng NATO. Plano nilang taasan ito sa 3% pagsapit ng 2029 na katumbas ng higit 30 bilyong euro sa loob ng isang dekada. Hindi lang yan. Umalis na rin sila sa Ottawa Convention para magamit ang landmines sa border kung kinakailangan. Nagtayo pa sila ng 125-kilometrong steel at barbed wire barrier na may kasamang surveillance systems, ilaw at sensors na halagang lampas 10 milyon. Sa kabilang banda, habang paatras na ang maraming bansa mula sa alyansa ng Communist Party ng China, ang Estados Unidos naman ang nilalapitan ng marami. Ang dating kapangyarihang China ay unti-unting nawawalan ng lakas. Marami ang naniniwala na wala na itong ibang opsyon kundi makipag-usap sa Amerika. Bakit? Dahil halos buong ekonomiya nila ay nakaasa sa export patungong US at kanlurang bansa. Simula pa nang ilunsad ni Trump ang kanyang pressure campaign, nararamdaman na ng China ang epekto. Bumagsak ang kanilang ekonomiya habang sunod-sunod ang US tariffs. Masaklap pa rito, tumataya na ang maraming bansa sa Amerika sa halip na China. Isang chart ang nagpapakita ng matinding dependence ng China sa US trade, kaya nga tila nagmamadali ngayon si Xi Jinping sa pag-ikot sa buong Asia at naghahanap ng suporta. Ngunit sa dami ng pinuntahan niya, ilan lang ang nakinig. Ayon sa mga analyst, ang problema ay hindi raw kumpleto ang datos. Matagal nang gumagawa ng paraan ang China para itago ang tunay na numero. Simula 2018, gumagamit sila ng third-party countries para maipadala ang produkto sa US nang hindi nadedetekta. Ngayon, pinatawan na sila ng Trump ng 245% tariff, kaya't mabilis ang kilos ni Xi at emergency tour daw sa Asia, pero isa-isang tumatanggi ang mga leader. Ang mga kaalyado ng China ay unti-unting bumibitaw. Sa totoo lang, kung gugustuhin ni Xi na pabagsakin ang China, kaya niya nang siya lang mag-isa. Habang nagpapakatatag ang China at sinasabing hindi sila magpapasindak, malinaw naman kung sino talaga ang may hawak ng alas, at ito ay ang Amerika. Kahit pa manipulahin pa nila ang GDP reports, hindi nito natatapatan ang lakas ng US economy. Noong nakaraang taon lang, higit 295 bilyon ang merchandise trade surplus nila sa Amerika, pero unti-unti na ring nawawala ito. Nag-counter naman ang China, gaya ng pagbawal sa export ng rare earth metals. Pero tandaan na sinubukan na nila ito noong 2010 laban sa Japan at bigo silang magtagumpay. Mas ironic pa dahil habang ipinagbabawal daw nila ang Boeing sa China, ang opisyal na eroplano ni Xi ay isang Boeing 747 na gawang Amerikano. Samantala, patuloy ang censorship sa loob ng China. Lahat ng posts, hashtags at keywords kaugnay ng tariffs ay agad binubura. May mga bot farm pa na bumababa ng ratings sa mga video na bumabatiko sa CCP. Sa ilalim ng administrasyong ito, tila hindi nauubra ang mga lumang taktika ng China at unti-unti nang nababasag ang sistemang ginamit nila sa loob ng maraming dekada. Sa kabila ng agresibong hakbang ng China,
at mas pinatibay na depensa ng Finland, kita na natin na may bagong ayos na nabubuo sa pagitan ng mga makapangyarihang bansa. Habang ang ilan ay nagpapatatag, ang iba naman ay unti-unting nahuhulog sa sariling bitag. Sa huli, sino nga ba ang tunay na may kontrol? Ang bansang may armas, ekonomiya o tiwala ng mundo? Sa tingin mo, sa direksyong ito ng mga pangyayari, sino ang mas tatagal? Ang bansang matatag o ang bansang desperado? Ibahagi ang iyong opinyon sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates.